May napadalhan daw ng subpina at nabigyan ng warrant of arrest at nakakulong at naghihintay na lang daw sa korte dahil sa kasong estapa dahil daw sa pakikinig sa mga payo o mga advice ko. So bago natin simulan ito, tatalakayin natin ito na nakita ko lang sa isang comment sa isang Facebook page, no? Maglalambing ako sa inyo na pakisuportahan ko ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo yung video ito, malaking tulong po yung simple yung pag-like. Malaking tulong po yung simple yung pag-share at para updated po kayo sa mga usapang online lending apps ay pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawang paglabag sa abusive and fair debt collection practices ng mga online lending apps. At hindi po ako nangungunsinti na huwag magbayad ng utang. At ako hindi po abogado, ako po simpleng mamamayan na kagaya ninyo. Nagre-report lamang din po ng mga abusive and fair debt collection practices na ginagawa ng mga online lending apps. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, no? Galing to sa All of Victims Facebook page o Facebook group, okay? Nagpadala yan ng subpina doon sa kapatid ko. Ang advice kasi ni Sir Janitor, huwag daw pansinin. Ayun, nagka-warrant of arrest at nakakulong na siya awaiting trial sa kasong estapa. Alam mo, nagtanong, no? Sino raw may malaking utang sa Skyro? Kumusta si Skyro? Makulit ba? Linawin ko lang, no? Itong si Skyro, legit yan. Registered submitting entities, accessing entities ng CIC at ang ulitin ko SEC registered yan. Kumbaga, parang parehas niyan si Home Credit, meron siya sa mga malls, ng mga nagpapautang ng mga gadgets, appliances, at pati na rin ng cash loan sa pagkakaalam ko. Kaya linawin ko si Skyro yan. Natawa lang ako kasi kasalanan ko pala yung magbigay ng payo na Tsaka isa pa lilinawin ko rin. Kapag lagi ko sinasabi sa inyo, kapag kayo totoong nagkakaroon ng mga summon, yung mga demand letter, sabi ko sa inyo, kausapin nyo makapag-settle kayo kasi mahalaga pa rin naman po na sumagot tayo sa mga demand letter. Kahit nga demand letter, lagi kong pag may dumarating sa akin, sinasagot ko po yun. Tatawagan ko yung number na iniwan doon kasama ng demand letter para magkaroon kami ng maayos sa settlement ng isang collection agent ng isang online lending app o ng mga lending companies, di ba? Alam niyo naman yan sa mga videos ko kung kayo matatagal na sa aking YouTube channel. Hindi ko ako nagsasabi na huwag niyong pansinin. Huwag niyong papansinin, ang ibig sabihin ay yung mga peking, mga email ng summons at subpina. Okay? Kasi ito natatawa ko subpina agad. Kasi ang subpina po, iba ho yan doon sa summons. Katulad yan, linawin ko lang muna yung summons at subpina dito sa usaping ito. Ang summons po, yun po yung mayroong nagsampa ng kaso sa inyo at pinapatawag kayo sa korte upang harapin yung kasong isinampa sa inyo. Summons po ang ipapadala sa inyo kapag kami nagsampa ng kaso. Example, si lending company, sinampahan kayo ng small claim, so tawag doon summons. Sinampahan kayo ng estapa, tawag doon summons. Pero pag subpina, ibang usapin po yun kasi kailangan po yun magbibigay kayo ng mga dokumento, pinapatawag kayo ng korte dahil kailangan magpasa ng mga dokumento, kailangan nyo magpaliwanag dahil kung kayo ay kailangan dinggin. Kumbaga parang kayo maghahain ng mga paliwanag at mga dokumento kasi parang kailangan yung mga bibigay yung impormasyon, mga dokumento doon sa nangyaring criminal case na nasa korte. Kaya ulitin ko pag subpina, iba ho yan doon sa summons. Yung subpina, kailangan ho yan. Ulitin ko, baka din nyo mag-gets. Kailangan ho kayo magdala ng mga dokumento o mga bagay na mga kailangan sa investigasyon doon sa kasong dinidinig sa korte. Okay? Kasi ang summons, iba ho Kasi nga ulitin ko, ang summons, pag may nagsampang kaso sa inyo, na kailangan nyong harapin sa korte, iba rin ang subpina. Tapos, huwag daw pansin yan, nagka-warrant of arrest at nakakulong na siya, awaiting na sa trial. Unang-una, hindi ho pwedeng i-warrant of arrest basta-basta dahil lamang sa utang at automatic na kasong stop agad. Itong mga to, yung mga naka-anonymous na yan sa mga Facebook group na yan, ng mga OLA victims, yung mga yan ho ay mga member ng mga OLA agent, mga member ng Bura-Buraga, mga member ng mga scammer yan, ng mga farmer din ho yan. Yung mga yan, nilalaglag ho ako. Paborito ako ng Facebook group na yan. Ewan ko bakit. Siguro,
galit na galit sa akin dahil hindi sila kumikita, wala nang naniniwala sa kanila o sa kung sino man. No? Ulitin ko lang po kaya magkaroon kayo ng tamang information at ako yung sinasabi lamang po ito, hindi po ako abogado, pinapaliwan ko lagi sa unang mga videos ko, sa mga intro, na hindi po ako abogado, pero ginagawa ko po ang lahat ng research na manggagaling din po sa mga attorney na pinapanood ko, yung sa mga past few years na mga pagkakaalam ko, sa mga pagkakausap ko sa mga abogado ng mga ahensya ng gobyerno para mas maliwanagan tayo. Hindi ho ako basta-basta kukuha ng informasyon na hindi ko naiintindihan at hindi ho galing sa abogado. Pero kung meron pa kayong mga talagang mas nais na madagdagan pa, lumapit po talaga kayo sa tunay na abogado para sa mga legal advices o sa mga legal counsel. Lilinawin ko lang po kasi ito basic knowledge lang po itong mabinibigay ko sa inyo. Kaya hindi ho ako basta-basta bibigay lang din po ng mga maling impormasyon. Based din po yan sa mga abogado. Ulitin ko. Kaya sabi ko sa inyo, wala akong nakukulong sa utang. Pero sa panloloko, oo, meron. Stapa. Pero, uulitin ko sa inyo, si Skyro, dahil lending company siya, mostly of the time, kung sakasakali magsasampa talaga sila ng kaso, is small claims po. Dahil sila po ay lending company. Mahirap po kasi basta-basta magsasampa ng kasong istapa. Lalong-lalo na kung ikaw yung nagsasampa ng kaso, ikaw ang kailangan magpatunay niyan. Ikaw yung may akusasyon, ikaw yung magpatunay niyan. Magpakita ka ng mga dokumento, ng mga dahilan na talagang kayo o yung lending company ay niloloko sila. At kayo mga nangungutang naman, kung kayo gumagamit ng mga faking ID, faking dokumento sa pag-a-apply ng loan, at kayo na-approve, nabigyan, tapos tsaka lang nila nalaman na fake pala, ay mag-ingat-ingat po kayo. Huwag ho kayong basta-basta gumagawa ng ganyan at mabigat yung kaso rin yan. Lalo pag napatunayan kayo, maaalala nyo yung sa GCash na hinuli, yung nagkaroon ng warrant of arrest. Yun ho sabihin natin, wala ho siyang alam sa ginawa ng kanyang anak o manugang man yun. Pero dahil ginamit sa mga illegal na transaksyon, yung kanyang SIM card na ibinenta, siya ho talaga makakasuhan dahil ho nakapangalan sa kanya yon. Kaya mangyayari, siya ho talaga makakasuhan ng estapa dahil nasa pangalan niya. Kagaya nun, may ginagamit ng illegal na transaksyon, maaari ho talagang kasuhan kahit hindi ho ng GCash, kahit hindi ho ng ibang lending companies, kahit anong lending companies o online lending apps, as long as napatunayan nila na kayo talagang may panluloko ng ginagawa, maaari ho sila magsampan ng kasong estapa. Pero syempre, linawin ko lang, most of the time, kapag lending company, pwede lang talaga may isang pangkaso sa inyo, isa civil case, dahil nga, ito ay usapang utang. Malinaw. Kasi, ang daming natatakot, ang daming nangangamba, tapos tulad niya, ako ginagamit bilang isang attorney nga raw. Nakaraan, albularyo. Ay, nakaloka itong Facebook group na ito. Ulitin ko, wala akong nakukulong sa utang, wala akong nakulong sa utang. Maaari, nagkakasettle yan. Sila na nagkakasettle yan. Parang ako, pag may dumating na demand letter, wala akong dumating subpin na usaman, demand letter lang po lagi dumating sa akin kahit marami akong utang o marami akong overdue ng mga utang sa mga lending apps. Okay? Sana nakatulong video. Maraming salamat sa ulitin.